Mga kabad dito sa may gawin na to, merong Madre de Agua tayo dati na tinanim. Ito ngayon. Kasi kung, ayan. Mga kabrad, isang napakagandang hapon muli sa ating lahat. Tagumpay na naman maghapon. Kakagaling lang natin sa ating trabaho. Ngayon, mga kabrad, isi-share ko lang sa inyo yung kung ano ba yung pinapakain natin sa inahin natin na bagong panganak para mas dumami yung kanyang gatas. Yun mga kabrad, yun yung ating topic ngayon kasi naobserbahan ko mga kabrad niya nun. Mula nang pinakakain ko siya ng halaman na yon, talaga namang effective talaga. Yun nga mga kabrad yung ating Madre de Agua. So yun nga yung pinakakain natin dun sa ating inahin para mas dumami yung gatas kasi yung kanyang mga biik, kahit medyo may kaliit na siya pero halos pantay-pantay dahil yung gatas niya malakas. Bukod dun sa Madre de Agua, may pang-alternative din kami ni Joel, yun nga yung malunggay. Yan. So ngayon mga kabrad, mamimitas muna tayo ng Madre de Agua. Tara mga kabrad. Mga kabrad dito sa may gawin na to, merong Madre de Agua tayo dati na tinanim. Ito ngayon. Kasi kung, ayan, dito halos ano lang to, dalawang puno pero dati marami rito. Kaya lang binunot ko, meron palang merong natira, kaya ito malago yung kanyang dahon. Dito tayo ngayon kukuha. Ito mga kabrad, talagang effective talaga to sa para pang paggatas ng ating bagong panganak na baboy. Ayan. Bukod doon sa feeds na lactation, yun naman kasi pagkain natin mga kabrad na breeder. May kasama ng lactating yun, kaya hindi na tayo binibili ng lactating. Ayan. So ayan o. Saglit lang, marami na tayo nakuha mga kabrad. Sa dalawang inahin lang natin to, doon sa mga nganak na si 13 at saka doon sa bagong panganak. So ito, okay na to. Pag kinulang pa, kukuha na lang ulit tayo mga kabrad. So ito, akala siguro ng mga pabo. May dala akong pagkain tsaka manok. Ayun nga yung mga manok. Pero mamaya lang susunod na yan. So, ito yung pakakain natin mga kabrad sa ating bagong panganak at sa mga anak nating mga alagang puting baboy. Napakahalaga mga kabrad talaga nito dahil hindi naman ako dumidepende sa feeds lang. Naghahanap ako ng pwedeng yung mas pa na kayang paramihin yung gatas ng ating inahin. Ito naman si 13. Ayun yan, nilagyan na ni Joel ng dayami dahil ito yung si number 13. Naglagay na si Joel ng dayami para sa panganak niya. Lalagyan muna natin siya ng Madre de Agua. Gusto niya ito. Ating bagong panganak. Ayan.
importante mga kabrad, yung meron talaga tayo na ganyan pinakagulay nila. Yung pang-alternative natin dito sa inihin. Ayun yung kung hindi malunggay, Madre de Agua. Kahit pinakakain na natin siya ng fish, meron pa rin suporta sila ng Madre de Agua. Tangina, pinakain ko na rin to nung tanghali. Ganyan din karami. Yung mga big natin, medyo may kaliitan, pero kung mapagmamasdan nyo, pantay-pantay halos. Ayan. Halos pantay-pantay. Tsaka yung gatas niya, permis na marami na inilalabas. Ito si Terte, no? Papakain lang kasi ni Joel. Pero kahit busog siya, ayan. Gustong gusto nila yung Madre de Agua. Ito namang isa natin na yan. Binibigyan natin sila din, pero hindi kamukha na itong bagong panganak at saka yung mga anak. Yung kasing si 13 days na lang ang nun, mga anak na yan. Kaya lang itong dalawa na to, matagal-tagal pa yan. Pati yung mga anak niya. Makakain na rin, mga kabrad. Kasi napansin ko nga mga kabrad nung nakaraang linggo na pagkapanganak niya, pinakain namin siya ng nilagang malunggay na nilagyan namin ng konting asin. Yun yung ginagawa namin pansabaw ni Joel doon sa pagkain niya. Ginagawa namin siyang wet feeding. Gustong gusto naman niya, talagang boss. Tapos, dahil nga ang Madre de Agua ay alam natin na maganda sa katawan ng inahin. Kaya everyday, pinagpipitas natin sila ng Madre de Agua para kainin. Para masustinihan nila yung kanyang mga biik. Ayan mga kabrad. Halos siya, nasa mga 12 days yung ating mga biik. Hindi ko lang sure kung mga 12 days, pero halos ganun. Pero kung mapapansin niya, halos pare-parehas yung kanilang laki. Pero hindi sila nabawasan na mula nung doon sa pagka dahil 13 piglets yung ating mga biik ngayon, tingnan nyo pare-parehas ang kanilang laki. Kaya sila gano'n ng nila, yung pangangatawan, dahil nasusustinihan ng kanilang ina yung kanilang pangangailangan sa gatas. Dahil dito sa Madre de Agua at doon sa malunggay nga mga kabrad. Kaya napakahalaga na meron tayong pananim na Madre de Agua. Doon sa kabilang lote na paglilipatan natin mga kabrad, marami na rin tayong tanim na Madre de Agua doon. Kaya kahit pa paano, parami na lang tayo ng parami. Bukod dito, marami. Kasi pag alis natin dito, ika-cuttings natin mga kabrad yan. Gagawin natin cuttings yung lahat dyan. Kaya marami tayong cuttings bago tayong alis dito. Masisigla yung ating mga biik, mga kabrad. Yung dalawa nakatulog na tulog. Ayan ubos na kaagad mga kabrad. Diba? Tapos ito ang ating si 13 talagang tinayoan na niya. Hindi niya talaga nilabayan. Ayan. Days na lang to mga kabrad at mga anak na yung ating si number 13. Ito yung pinakamatanda natin nilahin na tagal-tagal na siya. Medyo kumbaga palitin na rin siya. Kaya lang nagbabaka sakali pa rin kami ni Joel kasi nung huli medyo hindi maganda yung naging anak niya. Baka ako sa edad na pero sinubukan pa uli namin ni Joel ngayon. At sa tingin ko naman mukhang marami siyang iaanak.
dito rin tayo mga kabrad kukuha ngayon ng gagawin nating inahin pagdating ng araw. Yan. So ayan, okay. Ganyan niya mga kabrad. Madre de Agua. Kung tayo may mga alagang baboy, importante na may pananim tayo Madre de Agua. Ayan, kamukha niyan. Naputol na nga, pinagpuputol ko na nga yung ano na yan. Pero mga ilang araw lang yan, merong umuusbong na naman dyan. Kamukha yan, yung mga nag-uusbongan na yan. Dito mga kabrad, napakaraming cuttings natin dito pag ito pinagpuputol natin at lumipat na tayo. Marami yan. Ito rin yung pong alternative na pagkain ng ating mga native, yung ating Madre de Agua. Doon sa baba, hindi nga natin nakukuha yung mga kabrad. Doon sa ilalim, ang dami nun. Doon o. Napakadami, napakalago. Ito naman yung ating basal. Sana maging maganda yung iyong magiging mga anak. Ito si number 12. Pero mga native natin, kahit kumain na yan, parang nakabusugan. Yung mga kabrad, simot na. Inaabot niya yung dahon, hindi niya maabot. Para makain na, masimot. Ubos kanina, nakahiga siya pero hindi siya nakontento. Tumayo para lang kainin yung ating binigay sa kanya Madre de Agua. Everyday yan mga kabrad. Yan ang pinapakain natin sa ating dalawang ano na to. Ito kasi mga anak pa lang. Days na lang ang binibilang. Yan namang isa, yun ng anak nga. Si 17. Ito. Siya, Madre de Agua din. Tignan niya mga kabrad. Ubos na. Ang dami rin natin napakain na yun. Kaya kung titingnan nyo yung ating mga biik. Ito nga mga kabrad ang dede nito, hindi na niya nakukuha ang humiga, kundi nakatayo na yung ating mga alaga. Mga biik. Ngayon, pag may nakikita rin kaming mga pinutol na malunggay, kinukuha rin namin ni Joel yon at yun yung pinakakain namin sa ating mga inahin. So, ayan niya mga kabrad, yun yung mga ginagamit natin at na pagkain para sa ating mga inahin. Para dumami yung katas nila at para yung mga biik nila medyo talagang sagana sa gatas. Yun nga, pinakakain natin sa kanila yung Madre de Agua. At wala naman, pang-alternative natin yung malunggay. Sa malunggay naman, ginagawa natin, nilalalaga natin. Parang kumbaga sa parang yung tao na buntis, na kailangan magpagatas. Siyempre, yun ang ginagamit natin. So, ayun nga mga kabrad. At maraming salamat. At hapon na naman, uwi na ulit tayo. Kaya, God bless po mga kabrad sa ating lahat.